Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Okay. So, yung number 1 natin, characterization. Natapos na po natin yan. And the cause, the composition, then number 4, the context. Number 5, contextualization. Napakahaba na nito. And number 6, yung contemporization. Napakaganda nitong contemporization. Pero nawala ata tayo sa ano. Meron na ba tayo sa live? Dito na tayo, start na tayo sa number 7. So, wala tayong video sa live. Saglit lang po. Ayusin natin konti. Yon. Kasi yung last nating napag-usapan or pinag-aralan is about the contemporization myth. Ano po? That there are 5 myths about contemporizing. Magkaiba ang contemporization at saka contextualization, and mamaya tatalakayin natin, papasadahan po natin what are the differences of contemporization and contextualization. Bago tayo pumunta sa number 7 or 7 topic natin. So ito yung 5 myths. Contemporizing changes the biblical message. So hindi po totoo na binabago natin yung mensahe. Ang katotohanan, mga kapatid, contemporizing does not alter the core message of the Bible. Hindi magagalaw yon. So, second myth, contemporizing ignore historical and cultural context. Hindi po. Ang contemporization, it still respect the original and historical or cultural context. So, tatlong myth, contemporizing is the same as watering down the gospel. So, mali po yun. Contemporizing is not about diluting the message of the gospel. Actually, it aims to communicate the full truth. Sasabihin lang niya talaga yung katotohanan, but we are using the yung tinatanggal natin yung language barriers. Kung ano yung common na language and contemporary languages ay ginagamit din natin or binabanggit. Number 4, contemporizing is only about using modern language. Uh, while using modern language is a part of contemporizing, yes, but it also involves relating to the message or current issues, values, and experience of the audience. So hindi only about using modern. We can also talk about the etymological words or yung original word sa Greek at saka sa Hebrew. So hindi natin i-negate yon or hindi natin isasawalang bahala. Still, mababanggit din dapat po yun. And number 5, contemporizing leads to inauthentic preaching. So mali po yun. Actually, ang truth, when done correctly, pag tama ang contemporization natin, it leads to more authentic preaching because it connects timeless truth eh. Yung yung tinatawag na time gap between when was the word was written and how we will deliver to the current or contemporary people of today ay tayo yung contemporizing ay ang magiging bridge ng gap na yon. So it requires a deep understanding of both text and syempre yung audience, leading to a more meaningful and relatable message. So dyan po tayo nag-end. At ngayon, let me share yung difference ng contextualization and contemporization. Kasi hindi natin ito natalakay last time, but hayaan nyo na i-share natin ng mabilisan ito. So ano bang pagkakaiba ng contextualization at saka contemporization?
So ito yung definition, differences of contextualization and contemporization. Ang contextualization, it is a process of presenting the gospel in a way that is meaningful within the cultural and social context. Ang pinag-uusapan dyan ay yung social at saka cultural, yung original, no, of the audience. It takes into account to the listeners' cultural background, tradition, and values, and societal norm. The aim is to bridge the cultural gap so that the message is understood and applicable within the specific context of the audience. So ito, patungkol to sa culture at saka social. Ang contemporization, it is about the language. So contemporization involves adapting biblical message to make them relevant to the current period. So this means using modern language. Okay po. Contemporary illustration and up-to-date analogies, yun yung mga ginagamit natin dyan that resonate with today's audience para mas matouch natin yung time at saka yung tinatawag na time gap. Okay? The goal is to bridge the time gap between the ancient text and the modern listener without altering the original message. So, para mas mapalawig natin anong kaibahan nila, in focus of adaptation, ulitin ko, ang contextualization, it focus on cultural and social. Ang contemporization is current time at saka yung language. Okay? Iba kasi yung kultura eh. Iba din yung lengguwahe. Kultura, yung madalas na ginagawa at saka kaugalian sa isang lugar. Yung lengguwahe, yung kanilang mga salita na diction na ginagamit. Pero minsan, yung language ay may kinalaman din sa culture. Kaya talaga, kambal dapat itong contextualization and contemporization. So, ang scope ng application, ang contextualization is about the culture and norms at yung tradition nila at yung worldview. Ang contemporization naman ay temporal aspect lang. Applicable lang siya sa panahon ngayon. So, kapag after 10 years, may iba na namang mga lumilitaw na mga word usage, di ba? So, mag-iiba na naman yung contemporization. Pero ang contextualization, hindi yan magbabago. So, ang adaptation naman sa culture and time, ayan, parang ito na rin yung kanina. Ang contextualization example na lang, it is tailored, yung sermon ay tailored sa practices, societal issue, to a specific community. Halimbawa, yung honor and shame sa dynamic ng culture where these are significant. May mga noon kasi, halimbawa, may societal issue ng paggamit sa mga babae, di ba? Ibig ko sabihin ng paggamit kung kailangan ba silang mag-share ng Word of God, kung kailangan ba silang mag-preach. So, yun yung context, depende sa lugar. Di ba po? Pero sa panahon ngayon, in contemporary time, ay marami ng babae din ang nag-work, hindi lang sila pang bahay, meron na rin mga president. So, yun yung contemporization example. At sa technology, di ba? Iba na rin. Current events, yung mga pwede nating gamiting illustration yon na may kinalaman sa biblical principle. So, yun yung contemporization. Social media connectivity at saka yung pag-spread ng gospel sa pamamagitan ng social media. Sa contextualization, hindi mo magagamit yung social media connectivity sa kung ano yung kultura ng Old Testament ng context, di ba? Or New Testament context. Pero sa culture ngayon, in contextualization, pwede nating banggitin. Pero hindi lahat din ng lugar ay gumagamit ng social media, di ba? Depende rin sa kultura or lugar. Halimbawa, matatanda yung kausap natin, ang contextualization ay hindi nila maintindihan yung patungkol sa mga high-tech gadgets. So hindi mo pwedeng gamitin yung contemporization na masyadong high-tech yung construction ng sermon mo. Kasi hindi nila maintindihan yun. Ang kailangan mo doon is contextualization. So yun yung ibig sabihin na kaibahan nila at pagkakaparehas. So, ang importance ng theological balance between contextualization and contemporization ay isi-share ko rin po ngayon sa ating ikawalong bahagi ng
Number 6, which is contemporization. The importance of theological balance between contextualization and contemporization. Inisip ko kasi kung ano ang negative and positive impact. Paano kung may mga preacher na contextualization lang ang alam, hindi nila alam ang contemporization, or contemporization lang ang ginagawa, hindi sila gumagamit ng contextualization. So marami ding mga pastors ang mahilig mag-contemporize, pero mag-contextualize, nakakalimutan nila. Hindi nila nakukuha yung pinaka-context talaga ng kultura noon in connection sa ngayon. So yun yung contextualization. Contemporization lang ang ginagamit nila. So let me share this theological balance ng contextualization and contemporization. So sa mga bagong atin pong kasama sa ating live stream ay pa-share po ng atin pong live ngayong gabi. Share po tayo. Good evening po. Good day dyan sa inyo, Brother June sa Saudi and my beautiful Tita Mercy. Pa-share naman po ng ating live sa mga group chats or anywhere na saan pwede mag-share sa ating timeline. So dito po tayo sa contextualization and contemporization, how to balance them, ano po. Understanding how contextualization and contemporization relate to each other in preaching and teaching biblical truth is very important for effective communication. So these two methods, each method serves as a distinct purpose. Magkaiba talaga ng purpose. It's possible to approach one without fully engaging in other. Pwede kang mag-contextualize na hindi ka nagko-contemporize. Pwede ka rin mag-contemporize na hindi ka nagko-contextualize. So, maaring mangyari po yun. So, ngayon, pag-usapan natin ano ang danger or good and bad effect nito. So, each method serves as a distinct purpose and it's possible to approach one without fully engaging in the other. Here's an explanation of how you contextualize without contemporize and contemporize without contextualizing, along with the analysis of whether either approach is good and bad for theologizing the message. So dito tayo sa number 1. Nagko-contextualize, hindi siya nagko-contemporize. Ibig sabihin, tinatalakay niya yung mga kultura noon in connection sa ngayon, pero yung mga ginagamit niyang lengguwahe ay hindi akma o hindi pasok sa kanyang mga kausap. Contextualizing involves adapting the message to fit the cultural and social or religious context of the audience. So this means understanding the audience cultural background. Alam mo kung anong kultura nila doon, kung ano yung pagkain nila, kung ano yung kanilang mga kaugalian. Diba? Values, norm, tradition, and you deliver biblical message in the way that resonates with them. So you make the message culturally relevant. But pwedeng hindi mo matalakay yung modern framework or mabanggit o maibahagi yung parang napuputol tayo sa live. Okay ba tayo sa live stream, mga kapatid? Hello po, good evening po, Sister Louie or Madam Louie from Spain. Okay man, Pastor, walang problema sa account mo. Okay, thank you po. So, example, preaching about faith to a rural farming community by using agricultural analogy from the Bible, di ba, sa parable of the sower. Siyempre, yung sa mga nasa Manila, kapag sineshare natin yun, pag yung mga nasa Manila, hindi nila maintindihan yung patungkol sa pagbubukid. At kukwento mo lang kung ano yung pagbubukid. So, that match their lifestyle. Kung sa bukid or sa mga probinsya, nagmamatch yung lifestyle nila doon. So, the message fits the cultural context, yes. But the language and analogies might still be in ancient term or biblical times kapag hindi tayo na modern news or modern day parallels. Pwedeng gumamit ng mga modern term. Ano ba? Parang ano yan? Parang sa farm bill. Kaso wala nang farm bill ngayon eh, no? Or merong mga laro ngayon na nagtatanim-tanim pa rin eh, di ba? So may mga games.
or simulation games. Yan. Whereas nagtatanim tayo doon, nagpapalugo ng something, parang nagtatayo ka ng mga building. So, ganun din. So, pwede mo siyang gawing contemporize. Pero kapag hindi mo kino-contemporize, still, nandun ka lang sa farming, pag napunta ka sa Manila, so hindi ka nagkakaroon ng contemporization. Contextualization lang ang tawag doon. Ang outcome noon, this method preserves the historical setting, yes, of scripture, but it may fail to engage modern issue. Yung technology, daily experience of people in other setting. It's beneficial in situation where the culture strongly mirrors biblical times, but could lose relevance in more urban or contemporary environment. So, ang tanong, it is good or bad? Actually, parehas, good naman. So, contextualization without contemporization may work effectively in culture. Sa mga probinsya, where people relate to biblical setting in cross-cultural missionary setting, where local customs are very different from the modern world. Mga third world country, di ba? Mga town, ganyan, provinces. Ang bad nga lang, it may become ineffective in more progressive urban culture. Kaya yung sermon natin sa probinsya, kahit same yung kanyang outline, pero magiging magkaiba yung kanyang approach, di ba? Kapag hindi mo iniba ang approach, nag-contextualize ka lang, hindi ka nag-contemporize. So listeners could feel the message lacks relevance to their everyday struggle or current context. 'Di ba? Mag-iiba yung ano nila, hindi sila magiging interested kasi hindi natatouch yung kanilang way of living according to sa biblical truth. Maganda yung biblical truth, pero iba pa rin talaga kapag na-connect natin yung biblical truth para ma-fill in yung gap by contemporization. So, yan. Next natin, contemporizing without contextualizing. Pwede ba yon? Yes, pwede yon. Kumbaga, konti yung contextualization mo or as in wala and contemporizing lang ang meron. So, contemporizing focus on making the message relevant to the current time. Updated yung mga language usage. Diba? Mag-type nga kayo ng mga modern language na ginagamit ngayon. Yung mga hindi naman dati nag-e-exist, di ba? Pero ngayon, nag-exist na sila. Yung mga salitang astig, actually, yung salitang astig, yung mga 90s na yun eh. May mga bagong mga salita ngayon na ginagamit. So, try nating mag-share ng mga bagong salita or contemporary words na in sa mga ano ngayon, kabataan. Halimbawa, yung salitang GOAT, 'di ba? GOAT. The GOAT of basketball, the GOAT of billiards. Ano ba ibig sabihin ng GOAT na 'yon? Yung mga acronym na madalas na ginagamit. AFK, ganon. AFK ano ba? Yung salitang LOL. Wala naman yun dati. 'Di ba? WERPA. Actually, mga 90s din yung WERPA eh. Mga millennial din. Millennial. Mga 2000 hanggang 2010 mahigit. Oo. So, di ba? Yun yung mga contemporized. Pero kapag puro ganun ka, hindi mo tinatouch yung context ng Bible and yung culture din, in connection sa culture ng kausap natin, ay may mga bad and good din doon. So, magbigay pa nga tayo ng mga ERAP. Mukhang 80s yung Pastor Amador, na paghahalataan kayo, ERAP. Eddie Wow. O, ito. Eddie Wow. Oo. Tsaka yung Sana All, di ba? Sana All. Netizens. So, wala naman kasi. Yung salitang Marites, opo. Ito, panahon lang to ng mga pandemic din. Lodi. Yan. So, yan yung mga could hear nothings. Could hear nothings. So, ang dami. So, try nyo pang mag-type. Magbigay kayo ng mga salita. So, kapag masyado ka nagko-contemporize, hindi ka na nagko-contextualize, yun lang. May problema din doon. So, example natin. So, let me read this first.
Contemporizing focuses on making the message relevant to the current time. So updating the language, metaphors, and illustrations to resonate with contemporary audiences. However, it might not take into account the specific or cultural society's context of the audience. Di ba? So, hindi nga lang talaga na i-connect. Nasabi ko na kanina. So, example, preaching about forgiveness. Okay yon, forgiveness. Pero pag sinabi mong, we have to forgive. Kasi ang pag-forgive, it is like resetting your password or updating the software. Pag ginamit mo yon, kawawa naman yung mga lola. Paano kung nasa probinsya ka, tapos hindi naman sila mahilig mag-cellphone sa lugar na yon? So, contemporization but without contextualization ang tawag. Pag mag-mission ka pa naman sa mga baryo-baryo, wala namang cellphone na gamit sa mga kabundukan, di ba? Or sa mga tiboli, halimbawa, sa mga remote areas, hindi ka pwede mag-contemporize. So, contextualize. Kung magko-contemporize ka man, gagamitin mo yung languages nila. Yun yung contemporization doon. Pero yung sa modern analogies ay medyo hirap tayo dyan. Ayan, yung sabi ni Brother Inri sa Kalam. Opo. So sige po, mag-entry lang tayo kung may mga entry tayo dyan. Mag-entry tayo ng mga words. So, but ignoring the deeper cultural or historical elements that may be important to the audience. In example, a culture where shame and honor are pivotal concept. So the message is modernized, but it doesn't reflect the cultural values of the listener. So ang outcome niyan, the message appear modern and up-to-date. Yes, maganda, but it may miss the mark by not considering the audience's unique cultural background or yung mga specific issues talaga nila sa lugar na yon. It might feel superficial in context that needs a deeper understanding of cultural complexities. Kaya, meron siyang bad and good din na point. So, ang good point, contemporizing without contextualizing can work in setting where the time and relevance of the message is more important than cultural nuance, such as urban or highly diverse setting where the goal is to connect with modern life. Yun naman ang magandang purpose talaga niya, to connect in a modern life. Pero ang bad nga lang doon, it can be problematic in communities with strong cultural identities or mas binavalue nila yung kultura nila kaysa sa mga technology. So that differs significantly from mainstream culture. The message may feel disconnected or shallow if it doesn't resonate with the local context. Kaya importante yung pag-aaralan talaga natin yung pupuntahan natin or sharean natin na community, lalong-lalo na kung mga invited speakers po tayo sa ibang lugar. Actually, kahit sabihin natin sa isang buong baryo, sa isang buong munisipyo, kahit mga per baryo, per purok, may mga kanya-kanyang culture din yan. Hindi lahat ng mga local church, kahit nasa iisang organization kayo, pero iba-ibang lugar, or isang bayan, pero iba-ibang barangay, may mga iba't ibang kultura din sila doon or kasanayan. 'Di ba? Meron doon malaki yung mga pader o hindi na sila nagbibigay ng mga bigyan na nagpapansinan. Sa church doon lang sila nagkikita. Pero sa iba naman, walang matataas na pader, walang mga bakod. Nagpapalitan sila ng ulam. Yung tipong papasok ka na lang sa bahay nila, hindi ma-offend yung ibang tao. Hindi na sila magtataka kung makitang tulog yung kapitbahay sa bahay nyo kasi okay lang. Biglang may dala-dala ng sibuyas na hindi sinasabi. Masasalubong mo na lang, ay, kumuha ko ng sibuyas sa inyo. Sige, kuha ka lang. Di ba? Pero sa ibang baryo, pag matataas yung mga pader, pag nakita ka dun sa loob ng bahay nila, anong ginagawa mo dito? Di ba? Parang iba na yung tingin nila sa'yo. So may mga ganun din na kultura. Pero sa isang bayan lang yan, ha? So, ganun yung tinatawag na contextualization in terms ng culture. So, dito na tayo sa implication ng balance about good or bad theologizing. Contextualization without contemporizing ay may strength at may weakness din. So, nabanggit na rin natin to kanina eh. Dito na lang tayo sa finding balance, no?
bigyan ko na lang kayo ng copy nito sa mga nag-avail ng PDF. Sa mga hindi, mag-avail po kayo para magkaroon kayo ng copy for mission purposes at saka project purpose natin. So, 250 lahat na yan. Mula 1st hanggang 7th nitong expository preaching natin. So, theological balance of contextualization, ito yung conclusion natin about finding a balance. So, itong parehas na contemporizing at contextualizing have their strength and weakness, naintindihan na natin. And when used independently. However, pag parehas mo silang ginamit, ay mas maganda. It is most effective approach for good theologizing. Bakit? Because both balancing ensures that biblical truths are made relevant to the audience. Modern man yan, or mga matatanda, iba-iba man ang kanilang kultura. While also respecting and addressing their cultural context. So, contemporization and contextualization. So, ang contextualization, it helps theologian and preachers ensure that the deeper cultural and historical aspect of their listeners are understood. Sa contemporization naman, it allows up-to-date implication. So, ang bad theologizing, it happens kapag hindi balance yung kanyang pag-share. Diba? Kaya dapat maganda, balance siya. Either by yung iba over-modernizing na, pero wala ng theological depth, or over-contextualizing na, sobrang lalim, but it loses the relevance naman to the audience current life. Kaya dapat, balanse tayo, mga kapatid. Okay? Kung meron kasing minsan na-meet ko na anniversary sa baryo, puro naman Greek words yung binabanggit niya. Hindi man lang pinapaliwanag kung ano yung Greek word na yon. So, binabasa niya, kasi theologian, binabasa niya, sobrang galing, pero hindi naintindihan yung mga matatanda. Okay din, okay lang yung English, pero dapat kahit papaano, i-apply sana ng Tagalog or kung ano yung local language nila or Ilocano. Kaya mahirap din yung parang gumagamit tayo ng mga modern or ang tawag dito, foreign language sa isang baryo kung itatranslate natin, 'di ba? Mas maganda ngang wag na lang tayo gagamit ng foreign language, but yung cultural language lang nila, and at the same time may contemporization sa mga tinatawag na current events, yon, or current situation sa lugar na yon, in their political aspect. So, ganyan. Kaya maganda nagtatanong-tanong din tayo sa mga pastors na nag-i-invite sa atin. Hindi lahat dapat inaasa sa Holy Spirit. No, na bahala ng Holy Spirit. Maganda 'yon, hindi ko sinasabing mali, pero hindi lahat, hindi palagi ganoon. Okay? Kasi baka masobrahan natin na ganoon. Nagtuturo din naman ng Diyos about order, 'di ba? Yung sinasabing God is a God of order. Ba ma-out of order tayo diyan. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.